Okay, thank you. O, therapeutic community naman tayo. Or TCMP. Kanina, di ba sabi ko, that the BJMP was in charge of safekeeping and development, including the rehabilitation and reformation of inmates. Yun sa old curriculum. Ngayon, yung trabaho ng development, rehabilitation, and reformation ay napunta na dito sa may therapeutic community. Now, may history ba to? Well, meron naman. Pero may na-search akong history about dito. Sa Amerika kasi, ang client lang netong TCMP ay yung mga drug dependents. Mga drug addicts ba? Gusto nilang gamutin yung mga yon. Pero pag trace back natin, actually, meron pa talagang pinagmulan yan. Ginagawa yung therapeutic community sa mga sundalo ng World War II. Kasi nagkakaroon sila ng post-traumatic stress disorder, di ba, galing sa war. So, bago sila umuwi sa bahay nila, or kaya naman, para mawala yung stress nila kahit papaano, yung PTSD, mag-undergo sila ng therapeutic community. So, nagmula pala talaga sa World War II yun, na in-apply sa US para gamutin yung mga drug dependents. Ngayon, sa Pilipinas, ginagawa yan para sa development and reformation ng mga inmates. Yes, meron yan. Meron sa Bucor at meron din sa BJMP. Nung nag-OJT uli kami, ito, kwento ko lang, pinakita sa amin paano ginagawa yung therapeutic community, paano therapeutic modalities, yung programa na yon. Ngayon, ano yung goal? What is the goal of the TCMP? Unang-una, is discipline. Kaya ka nga nakulong eh. Kasi wala kang disiplina. Pangalawa, tuturuan din sila ng skills. So, dapat paglabas nila, maging skillful na sila. Dapat marunong din sila mag-handle ng emotions. Because kanina, sinabi ko naman that criminals are impulsive. They cannot handle their emotions properly. Kaya na nagli-lead sa violent behaviors. And lastly, ito talaga yung isa sa mga main goals. Maging law-abiding citizen. Ilalabas ka na papunta sa society, ibabalik ka na sa society. Baka mag-commit ka uli ng crime. Wag na, mag-undergo ka muna ng therapeutic community para maging law-abiding ka. Para hindi ka na rin pabalik-balik. Tangina, overcrowded na nga dito sa kulungan. Babalik ka pa. TCMP muna tayo. Now, may conceptual framework to, parang research. Kung mga nagtatanong kayo, lumalabas ba to sa board exam? Yes. Madami? Nakaraan? Ano pa yung mga lumabas doon? Yung? Sa haircut? Oh. Ay. Okay. May conceptual framework. Parang sa research din. Ano bang purpose ng conceptual framework sa research?
para mas mabilis makita yung kabuuan ng research ninyo. Tsaka para magkaroon din ng guidance yung mga magbabasa. Ito din naman, ganito rin naman, may process, 'di ba sa conceptual framework natin, meron tayong input, process, and output. There's a process. Dito din, merong behavioral management. Ayan naman ang nagbibigay ng disiplina at saka nag-shape ng actions. Kaya meron din tayong mga behavioral shaping tools katulad ng talk to, pull ups, dealt with. Discuss na rin natin 'yon. Sabihin niyo sa akin pagtapos na magsulat. Dapat kabisado niyo rin 'to, ha? Behavioral shaping tools. Well, sa board exam din namin lumabas yan. Lumabas yung haircut. Ano pa ba? Madalas haircut eh. Favorite yung haircut eh. Tapos the rest, yung talk to, pull up, dealt with, nasa choices. Okay. Behavioral shaping tools. Tutulungan silang maging disiplinado. I-shape yung kanilang behavior gamit itong number 1, talk to. Madalas, ginagawa lang niya sa mga minor infractions, minor violations. Tsaka they do it privately. Halimbawa, nakita ka sa loob ng kulungan, nagtapon ka lang dyan ng basura. So, nagsasabihan ka, kapatid, panatilihin natin malinis yung kapaligiran. Yan. They do it privately. Sa mga minor offenses lang naman yan. Tulad yan ng nagtapon ng kalat, ganyan. Sa isang beses lang yon. Isang beses ka lang nahuli. Talk to. Pull up, ginagawa yan madalas parte ng morning meeting. Yung morning meeting, yan yung may good morning family. Yung morning meeting, part yan ng TCMP. Mamaya, didiscuss din natin yan. Pull up. So, paano ginagawa? Kapag hindi nila kilala kung sino yung violator. Halimbawa, tulad niya, magtitipon-tipon tayo. Tapos ako kunwari yung big brother. Yung parang kuya. Or big sister na lang, big sister. Ako yung, kumbaga, nagli-lead sa inyo. Okay, ganyan. Good morning, family. I-address ko lang, gusto ko lang ipaalam sa inyo, may isang tao, may isa sa atin na hindi nagbuhos ng inidoro. Nag-iwan ng tae. Yan. Grupo tayo niyan. Tapos, syempre, isa sa inyo yung hindi nagbuhos ng CR. Kung gusto mong umamin, taas mo lang yung kamay mo. O kaya tumayo ka, pumunta ka sa harapan. Tapos kakausapin ka, kapatid. Kailangan nating laging malinis yung CR natin. Kasi lahat tayo gumagamit niyan. Magkakasakit tayo pag laging madumi ang ating facility. Blah, 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 ganyan, ganyan.
Siyempre, yung pinagsasabihan, quiet lang. Accept lang siya ng accept ng sinasabi ng Big Brother. Yan. It is a form of public correction. Public correction, bakit? Nasa harapan kayo ng mga kasama ninyo, pinagsasabihan niyo siya. Pull up yon. Pag hindi kilala kung sino yung violator. Kaya nga pull up eh. Parang hahatakin. Hahatakin from the crowd. Pull up. Talk to, ulit, para saan nga uli yun? Pagka mga minor infractions lang, minor violations, tapos mga first-time offenders, kakausapin lang nila privately. Next is dealt with. Dealt with, ganun din, private din tong conversation. Private. Ito naman para sa mga second-time offenders. Oo. Kaso, ginawa niya uli yung pagkakamali niya. Second-time offender na siya eh. O kailangan i-dealt with na kita ha? O ganyan. Second-time offender. Medyo seryoso na tong medyo seryoso na yung pag-uusap dyan. Kasi dito sa Talk To, medyo friendly pa yung approach eh. Eh dahil second time offender ka na, makulit ka talaga ha, halika dito. Humarap tayo sa panel. Panel is composed of senior resident. And by the way, resident po yung tawag sa kanila. Kaya nga community. Resident po or client yung tawag sa mga nag-undergo ng therapeutic modalities. Yan. Pinapafeel sa kanila na parang nasa community din sila. Senior resident, peer, tsaka si friend. Uy, kapatid, matigas talaga ang bungo mo. Napagsabihan ka na nung una. Ganon din nakakausapin. Pero hindi nila pwedeng pagbantaan yun, ha? Huwag niyo sabihin, baka bigwasan kita, gusto mong masaktan. Hindi pwedeng ganon. Kasi lalong titigas yung ulo nun eh. Parang gusto mo atang maghamon ng away, parang ganon. Tsaka bawal kasi, isa yan sa mga rules, cardinal rules sa loob ng therapeutic community. Bawal yung violent behavior. Nilagay ko na rin yung cardinal rules. Dito ko na lang lagay ha. Unang-una, number 1 is no sex or sexual activities. Siyempre, kapag ka nasa TCMP ka, bawal din yung alcohol. Alcohol at saka drugs. Bawal din yung violent behaviors. Bawal ka magsimula ng gulo at bawal ka rin makipag-participate sa mga gulo. Bawal ang magnakaw, stealing. Yan yung cardinal rules. So, nasan ba tayo? Dealt with, di ba? Yan, ginagawa yan sa mga second-time offender. 2 beses sila inulit yung pagkakamali nila. Kaya medyo seryoso na yung type ng warning, yung type ng approach. Hindi katulad sa Talk To, medyo friendly pa or friendly advice lang ang ginagawa. Ngayon, naharap na sila sa panel. Sino-sino yung panel? Senior resident, si friend, tsaka si peer. Next is haircut. Pakit ko lang ha. Haircut. Para naman to sa third time offense. Hindi ka nadala sa una, hindi ka rin nadala sa pangalawa. Nag-commit ka uli ng third offense, pangatlong beses. Third time offense, o kaya naman, mga first time offenders, kaso ang nakumit nila ay serious. Kaya diretso sila ng haircut. Kahit sabing first time offender ka, pero seryoso yung na-violate mo, haircut ka na. Strong confrontation yan. Parang katulad din sa dealt with. Ngayon, medyo marami ka nang kakaharapin. Haharap ka na sa staffs. Plus, 4 na residents. Nandyan uli si senior resident.
si peer, si big brother, at saka si department head. Ngayon, aakyat naman tayo ng learning experience. Bakit sinasabi kong akyat? Kasi dapat triangle yan eh. Ganyan. Yung number 1, dapat nandito yan sa baba. Pagkapatuloy pa rin lumalala, yun dyan sa tuktok, yun yung expulsion. Tatanggalin ka na sa therapeutic community. Okay, balikan natin to, learning experience. Yung mga taong subjected, galing sa haircut, bibigyan naman sila ng mga corrective tasks. Bibigyan sila ng mga activities. Tulad niyan, task-oriented, o kaya paglilinisin sila. Paglilinisin ng kitchen, araw-araw maglilinis ng kubeta. Ang learning experience, naglalas lang yan ng 7 days. Hanggang 7 days lang, hindi na pwedeng lumagpas. O kaya bibigyan naman sila ng mga written task. Pagsusulatin sila ng essays. Tsaka peer interaction. Yan ang mga pwedeng ibigay sa kanila. Pwedeng ipag-lead siya, pagturuin, o kaya mag-reporting. Yung sa learning experience, mga galing lang yan ng haircut, ha? Bans. Ang palatandaan ko dyan is ban. Banishment. Nakaban ka na. Hindi ka na pwedeng makipag-participate sa mga activities. Mawawalan ka na rin ng mga privileges kasi matigas talaga ulo mo eh. Lalo na kapag ka na-violate mo yung mga cardinal rules. Bans ka talaga. General meeting naman, ginagawa, halimbawa, isa sa mga cardinal rule ang na-violate mo. Halimbawa, violent behavior. Nagsimula ka ng away sa loob ng community. General meeting yan. Paano ginagawa doon? Kakausapin ka. Nandun si Big Brother, tapos yung dalawang nag-aaway. Yan na. Hindi pala natin napansin na itong dalawang taong to ay may namumuo na palang galit sa isa't isa. Yan, tapos pag-uusapin kayong dalawa hanggang sa magkasundo kayo. Yan yung general meeting. Ipaparealize nila sa inyo yung mga pagkakamali ninyo. Yan. Next is expulsion. Removal. Aalisin ka na, putang ina, tigas talaga ng bungo mo. Huwag ka na dito. Madamay pa yung ibang resident. Alisin ka na. Manganib ka lang amang sa community. Yan. Nagets ninyo? Pataas yan ng pataas. Although, pababa yung ating numbering, dapat pataas yan. Dapat yung expulsion nasa tuktok. Yung talk to, nasa baba. Depende kasi yan sa severity eh. Napapansin ninyo? If you ever notice, papansin nyo, dapat yung talk to nasa baba. Kasi minor lang naman yan. Ano naman yung mga daily activities sa therapeutic community? Siyempre yung morning meeting. This is conducted daily. Araw-araw yan. Yan, yung good morning family. Diyan sila maggagawa ng announcement. Anything, kahit anong gusto nilang i-announce. Pull up. Kaya nga sabi ko, di ba kanina, that pull up is part of the morning meeting. Kasi diyan kayo magtitipon-tipon eh. Tapos hindi nyo kilala kung sino yung nakaiwan ng tae sa banyo, sinong nakaiwan ng bukas na ilaw sa CR o kaya sa sa jail facility. O, mga kapatid, sino sa inyo ang nakaiwan ng ganito ganyan? Nakalimutang maghugas ng mga ganito, nakalimutang gawin yung ganitong activity. Tataas yung kamay kung sino yung guilty doon. Tapos pagsasabihan siya. Yan ang pull-ups. Affirmations.
May mga binabanggit sila dun eh. Wait lang ah. Affirmations, concept of the day. Yan, nagsishare din sila ng mga Bible verse. O kaya ng mga quotes. Then, magkakantak sila ng mga activities. Ano yung mga activities na yon? Halimbawa, news. Kasi nanonood sila ng ng balita. Pwede silang makanood ng news doon sa loob. So kung ano yung mga napanood nila, isusulat nila yon. Tapos pagdating ng morning meeting, i-announce nila yung news na yon. O kaya about naman sa sports, anything. Pwede rin sa showbiz, for the purposes of entertainment na rin. Entertainment. Entertainment. Yan, mga nagsasayawan yung mga yan, nagkakantahan as part of the entertainment and part of their activity. Natapos na tayo sa behavioral management. Pangalawa naman is the psychological and emotional. Dito naman magkakandak ng counseling. Counseling, may tinatawag nga silang secret eh. Secret. Ibig sabihin, ilalantad mo yung mga tinatago mong emosyon. Kasi hindi nila pwedeng hayaan na itago mo na itago yung emosyon mong yan. Pangit yan pag lumabas yan. Kaya kailangan i-share nila yung secret nila. Siyempre, part na rin dyan is yung expressions of emotions. Para mabawasan yung kanilang psychological burden. Yan lang naman purpose nitong tatlong to. Counseling, secret, expression of emotions. Ano yung sumunod doon? Behavioral, psychological and emotional, intellectual and spiritual component naman. Intellectual, syempre, hayaan kayo mag-aral doon. May nakita nga ako doon yung nagmo-module about sa agriculture. Yung mga nag-undergo ng alternative learning system. Kung di naman ALS, pwede namang mga seminars. Sa spiritual component naman, prayer, meditation, and other religious activities. Okay na kayo dito? Parang may nakalimutan ako dito sa part na to. Intellectual, spiritual. Ito, vocational skills and survival skills. Tuturuan kayo ng mga kung ano-ano. Na para paglabas ninyo ng pagpunta nyo, pagbalik ninyo sa community, meron na kayong skills na magagamit. Pwede nyong gamitin yan sa mga trabaho. Ang problema, dahil nga may record ka ng pagkakakulong, mahihirapan ka rin maghanap ng trabaho. Yung mga taong ang hindi nakulong, nahihirapan maghanap ng trabaho, paano pa kaya kung nakulong, di ba? Napaka-ironic nga eh. Kasi itong gobyerno nag-propose ng TCMP na para mabawasan ba yung stigma ng society. Ganyan. Kaso, pag nag-apply ka rin ng government, sila din yung kauna-unahang magre-reject sa'yo. How ironic. Diba? Sinabi ng government na wag niyo namang i-label yan na criminal. Na-serve na niya yung sentence niya eh. Nadala na yan. Kaso pag nag-apply ka, ay sige, tawagan ka na lang pala namin. Oh. Pag nakita doon, ay nakulong ka. Tawagan ka na lang namin. Ganyan. Pangit din, tanginang yan. Parang wala din kwenta. Pero may mga may mga companies naman na malawak yung pangunawa. Meron pa tayong part ng TCMP, yung phases of treatment.
Okay na? Okay, sa phases, unang phase is orientation. Iga-guide ka muna nila, itutur ka muna nila about doon sa may therapeutic community. Sasabihin nila sila yung tungkol saan ba yon, ano yung mga dapat mong i-expect, ano yung mga hindi mo dapat gawin. Itutur ka nila about doon. Then sa structure and the community itself, ifa-familiarize ka sa madaling sabi. Doon na rin nagkakaroon ng pag-a-assign ng Big Brother. Si Big Brother yung mag-guide sa inyo. Tsaka yung therapeutic community, it is a self-care. Ibig sabihin, kung ikaw na resident, dalawa yung magiging role mo dyan. Pareho kang patient or resident, at the same time, ikaw din ay therapist. You're playing dual roles. Pareho kang therapist at pareho ka ring pasyente. Bakit? Kasi tinutulungan mo yung mga kasamahan mo. Tapos yung mga kasamahan mo, tutulungan ka rin. At tutulungan mo din yung sarili mo. Yun. Kaya dalawa yung role mo dyan. Orientation, okay na yan. Primary treatment, yan naman yung mga activities. Yung mga kaninang sinabi kong activities, yan yun. Pre-re-entry. Pag sinabing pre, bago. Saan ka papasok? Sa community. Re-entry sa community. Ine-expect dito na dapat meron kang natutunan. Dapat meron nang nabago sa iyong behavior. Dapat may skills ka nang natutunan na pwede mong i-apply paglabas mo ng community. Yan, re-entry naman. Re-entry, nakabalik ka na sa community mo. So, natatapos lang ba yun doon? Hindi. May aftercare pa yan. Diba? Aftercare. Pagka aftercare, although nasa part ka na ulit, nakabalik ka na ng community, continuous pa rin yung suporta. Mo-monitor ka pa din. Bakit ka imo-monitor? Para ma-prevent yung recidivism. Nakukuha ninyo? Orientation, participating in activities, pre-re-entry, re-entry, and lastly, aftercare. Yan lang naman. Maiksi lang naman talaga yan. House rules? Yun nga, parte yun ng orientation. Isa-isin pa ba natin yung mga house rules? Ano lang sa akin gist lang yung goal ko dito Yung mga process lang. Ay, tangina, may nalimutan ako. Yung mga offenses sa loob ng jails. Yung sinasabi ko marami. Pero wag na natin isulat yun. Ipaprint na lang natin kay Sir Garings ninyo. House rules. Sige, discuss na natin house rules. Gusto mo House rules. Unang-una, bawal kang makasira. No distraction ng mga gamit doon sa loob ng facilities. Pangalawa, dapat marunong kang rumispeto sa mga kasama mo. Respetuhin mo rin pati yung mga staffs. Pangatlo, dapat marunong kang sumunod sa direction. As part of behavior shaping yan. Pang-apat, bawal kang manigarilyo.
Bawal din yung mga contrabands. Bawal din ang pagsusugal. Yan ang mga house rules dyan. Yung TC Philosophy, ano yan eh, may dalawang form yan, naka-Tagalog tapos naka-English. Medyo mahaba-haba. Yung ako'y naririto sapagkat hindi ko na matakasan ng aking sarili. Yan. Ginagawa nila yan during morning meeting. Araw-araw nilang binabanggit yan. Parang mantra na nila. Pero madalas, yun, Tagalog yung ginagamit nila. Pag English naman, I am here because there is no refuge, finally, from myself. Yun lang. Ayan, may tanong. Malinaw naman? So, hindi malinaw. Alin po? Porlo? Ay, oo. Pasok yun kapag ka namatayan. Yan. Pwede kang bumisita. 3 hours. 3 hours lang. Within 30-kilometer radius. 3 hours. Tapos, burol yun. Burol, sa burol lang. Hindi ka pwedeng umattend nung yung lamay, yung maglalakad pa. Yun, hindi ka na pwedeng umattend doon. Pwede ka lang sumilip. Tapos babalik ka na. Dapat makabalik ka within the same day. Oo, ng araw na umalis ka doon sa kulungan, dapat makabalik ka. Oo, may araw pa. Kasi 3 hours lang naman eh. Yan, ginagrant. Ganyan kaluwag kapag sa minimum tsaka sa maximum security. Sa minimum tsaka medium security. Pagka maximum naman, kung papayagan ba silang sumilip sa remains ng kamag-anak nila, pwede naman. Kaso, kailangan nilang mag-submit ng written request 3 days ata. 3 days before yung intended date ng pagsilip nila. I guess 3 hours din.
Mm. Kanino ipapasa? Wait lang, check ko. Yung magkamali. Wait lang. Wait lang, ano. Di ko mahanap kung kanino ipapasa eh. Wait lang, resolvein ko muna yung isang kaso. Wait lang. Hindi ko makita. Sa court daw. Ah, sorry. Ano yung sinagsabi ng may tanong? Ay, oo nga, no, nakalimutan ko pala yun. Ano yung kaninang tanong mo din? Sa escort din. Ayaw nga, tama sa court nga. Nakita ko din. Okay, sa escort ng PDLs. Pagka ililipat yung PDL. Yan, buti nagtanong kayo. Okay, when it comes to movement of PDL sa escort, may mga reasons yan. Pwedeng medical reasons, viewing the disease of their relatives. Ngayon, yung distance rules. Distance rules. Pagka single lang PDL, ibig sabihin mag-isa lang. Hindi yung single na relationship status. Single lang PDL, ang length niyan ay arm's length. Arm's length. Isang braso ang pagitan. Yan. Pagka-grupo naman ng PDL, ililipat mo, ilalabas mo 10 paces away. Saan dapat naglalakad? Sa harapan ba ng PDL? Sa likod? Sa gilid?
Ang requirement must be visible and controllable. Kapag ka nasa likod mo sila, makikita mo ba sila? Makokontrol mo ba? Saan ka dapat? Pwedeng sa gilid, not really sa gilid ah. Yung mga bandang ano, anong nasa unahan? Nasa unahan yung PDL o nasa unahan yung staff? Yes, nasa unahan yung PDL dapat. Para nakikita nyo, nakokontrol ninyo. O paano pag tumakbo? Diba? Tsaka dapat naka-handcuff sila sa likod para hindi sila makatakbo. Ngayon, pagka ang purpose naman is court appearances. Pinatawag sila ng court for the purposes of court appearance. Ilang officers ang kailangan? 2. Minimum of 2 officers. Per PDL. So, ang isang PDL may 2 dapat escort. Ano pag madami? Oo, hindi yan nasusunod. Alin? Sa hospital in-escortan. Anong tanong mo doon? Ano yan, kinikwento mo? Wait lang, di ko naririnig masyado eh. Oo. Nakita mo? Nakita mo? Actually, hindi naman kasi nasusunod yan. Itong mga pinagtatanong nyo, itong mga pinagsasabi ko, nakabase lang yan sa manual. Hindi naman talaga nasusunod yan eh. May naninigarilyo nga sa loob ng kulungan eh. Oh, may nakita din ako, yung PDL mismo yung nagbukas ng gate. Oh. Nagulat nga ako, lo. Nagbukas ng gate. Si Warden yan, payosi-yosi lang doon. Hindi naman talaga nasusunod yan. Eh, maniwala kayo dyan. Iba naman kasi yung ano, book tsaka yung real Makoy. Mm. Saan? Custodial what? Walang nakalagay dito. Walang nakalagay na ilan ang custodial. Depende din kasi, sa totoo lang, hindi talaga nasusunod yan eh. Mas marami talaga yung inmate. Hindi siya proportion eh. Pinagkukuha ninyo sa Q&A. Sige, hanapin natin. Kaso ang dami nito, ang hirap maghanap. Itong tinatanong mo, escort ratio. Well, tinatanong din naman yan talaga. Escort ratio, pagka medium, 1:6. Pagka minimum, 1:10.
Kaso ewan ko lang dyan kasi etong manual na to, yung pinagsasabi ko, galing to sa bagong manual. 2024 lang to. Bago-bago lang yan. Ewan ko, yung tanong dyan, kung galing ba sa luma o galing sa bago. Makita natin. Ano pa, may tanong pa ba? Pagka halimbawa daw ng anak, yung I think 1 year din eh. Hanggat dumidede pa yung bata, bawal mo siyang iwalay sa nanay niya. Yun yung ano nun, yung palatandaan ko. Hanggat dumidede pa yung bata, bawal mo siyang ialis. Birth certificate? Di kung saan yung location ng kung saan siya nanganak. Halimbawa, sa loob ng kulungan, ano ang address ng kulungan? Kung saan siya nanganak. May mga doktor din naman sa loob ng prison eh. Sa loob ng jail. Kaya nga 'di ba yung sila yung nasa reformation. Yung may mga doktor talaga doon. O kaya address ng hospital. Depende nga kung saan siya nanganak. Okay, 1 year yung sa may yung kapag ka nanganak yung babae na PDL. 1 year. Pagtapos ng 1 year, ano nang mangyayari doon sa bata? Ibibigay sa DSWD. Kahit may family. Depende din. Oo. Sa tatay? Di ko rin sure eh. Naka-rely lang din ako dito sa sa manual. Pero kung may mag-aalaga naman, siguro ibibigay doon sa pamilya. Diba? Ano na, 4 na. Medyo pahinga muna tayo. Break time muna. Oo, syempre, isang oras nga naturo, nakakapagod eh. 2 hours pa kaya. Di ba 2 tayo nag-start? So 2 hours din. Nakakapagod din. Nakakaihi nga eh. Mag-ano kayo? 20 minutes. Kape.